Okay, nandito na naman po tayo. Manunood na naman tayo ng balita galing po sa ating Balitang Pinoy TV, mga kapatid. At si Sir Banat Bay ang nagsasalita dyan. Hatid po sa inyo ng fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Kontakin nyo na, baka meron na po sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Ito, nilagyan ko ng title ng In Your Face Bongbong, no? Kung bakit ko siya nilagyan ng ganyan, kasi imbis na ang ating Pangulo nakikipag-isa na lang doon po sa mga Duterte, mas payapa sana ang mga iniisip niya. Baka mabigyan pa siya ng mga magagandang payo para mapaunlad ng ating bansa. Ngayon po kasi hindi biro ang kinakaharap din ng ating presidente dahil nga sa mga kabilat-kabilang mga siguro mga payo o yung mga problema natin na hindi niya alam kung paano lusutan o paano lunasan. Kung totoo ang sinasabi ni Madam Aimee na nakikinig lamang ito or ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon, si Tamba at saka po si Madam Lisa. Yun lang. So, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Nasa description po ang original video. Here we go. Okay, anong meron dito mga kapatid? Panoorin na po natin ito. Sa akin lang ito'y komento ko lang naman. Sa tingin ko, pag lumabas yung mga ebidensya, mas lalong lulubog itong si Marcos. GG. Ngayon nga, lubog na eh. Wala nang naniniwala eh. Mas Wala. lalo, tapos sigurado ko, pati si speaker, naku. Kung paano nila lustayin yung pera, lalabas yun. Ngayon kasi hindi eh. Ewan ko ba kung bakit hindi nila maihain o mailabas at maihiring yan. Mas maganda kasi kung maihihiring yan. Maganda ipatawag na rin yung mga yan, ano? Tapos pagka may immunity kasi ang ating Pangulo, yung ibang mga nasa paligid po ng Pangulo, yan ang maganda. No? O, tuloy tayo. Lulubog yung mga yan sa kumunoy. The more that they... Kasi bakit kumunoy, di ba? Meron tayong concept na pagka-kumunoy, pag lalo kang pumalag, yung kumunoy, yung mas lalo ka lulubog, di ba? Oo. Parang ganun ang ginagawa nila eh. The more na silang pumapalag, nagbibigay ng kanilang mga atake kay BP Sara Duterte, mas lalo sila lumulubog para silang nasa kumunoy. Anyway, pag-usapan na po natin itong impeachment ni BP Sara Duterte. Bakit ko nasabing baka hindi na matuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Panoorin po natin ito. Ayun. Narito, Balitang Pinoy TV. Yan. Ganda ng logo. At eto na nga, pag-usapan na po natin ang issue na bungabagabag sa mga puso at damdamin ng mga Pilipino dahil po dito sa impeachment. Pero wag po kayo mag-alala. Mukhang hindi na matutuloy o baka naman ma-delay, di ko alam. Pero ang haka-haka dyan ng ilang mga expert ay hindi matutuloy itong impeachment kasi nga po may mali. May mali sa ginawa nitong mga kongresista natin at ngayon ay naiki-question ngayon yung prosesong dinaanan ng impeachment. Naku po. Kasi nga po mga kababayan, ito hong ambisyosong si Speaker Romualdez ay talaga nga namang atat na tanggalin sa pwesto si BP Sara Duterte at gustong-gustong hindi makatakbo para nga naman manalo siya. Oh, parang ganun kasi yung style niya eh. Sa lugar nga niya, 'di ba? Kita mo walang suspendido yung tama ba yung kalaban niya sana? Malakas sana 'yun eh. Kaso wala siyang makalaban kasi nga suspendido yung talagang malakas. Yun sana maganda pagka ganun. Ewan ko kung anong magic ang ginawa nito. Pero doon siya nagkakamali mga kababayan. Bakit ho kanyo? Kahit hindi tumakbo si BP Sara Duterte, kahit sinong lumaban dyan kay Romualdez, talo yan si Romualdez. Yun ang katotohanan, di ba? O halimbawa, tapat mo si Isko. Halimbawa, hindi tatakbo mga Duterte. O paano si Bongo? Sino pa ba? Kahit Tulpo, hindi mananalo to. Walang-wala. Ang baba nga eh. One nga baka ngayon lagpas pa sa one. Baka mag-negative pa yan eh. Sino ba yan? Oh. Pinipilit na nilang ipakilala si Tamba, pero wala pa rin. Ayaw pa rin ng mga tao, nagtatakal na ng bigas, nagbibigay na ng ayuda. Tahimik lang siya, pansin nyo? Oh, pero sinasabi niya, kung walang speaker, walang AIC, walang tupad, putik niyan. Parang sinasabi na rin niya na si speaker ang may kinalaman sa ganyan. Siguro mo wala namang bagyo, magbibigay ng ayuda. Oh. Diba?
Ano yun? Putik naman talaga, oo. Ay, nako. Gago! Walang biro. Sa tingnan mo naman yung kanyang trust rating, napakababa. Bagsak Wala na eh. bagsak, ika nga. At ayon na rin po sa sa balita yung mga gustong siyang maging presidente ay I think 3%. 3%. Yun nga, sinasabi natin, mas mataas pa yung undecided dyan, sigurado. Gago! Wala Baka yan. yung 3% na yun yung mga congressman na nakatanggap di umano according to Pwede. Tiangco Oo. ng proyekto. O baka naman yung mga 3% na yun yung mga vlogger mo. Na may yung isa mong vlogger umamin pa. Tanga-tanga nga naman, no? Ha? Parang kilala ko yun, no? Ayoko lang. Nasa dulo na ng dila ako, eh, no? Oo. May isang vlogger dyan umamin na siya daw ang highest paid. At proud daw siya. Di ba? So, OMG! Sino yun? Highest paid? Vlogger? Samantalang tayo, pinagbibintangan tayong bayaran daw tayo, no? May nabasa ako isa lang naman, bayaran daw. Aba, di sana mayaman na ako. Maganda na camera ko. Nagpe-flex na rin sana ako ng mga pinupuntahan ko. May bago na rin sana akong mga kagamitan, no? Kahit na sasakyan o kaya computer, di ba? Wala naman akong sariling sikap ko to, mga kapatid. Sariling desisyon ko kung saan po ako papanig. Doon lang kasi kami sa tama. Nagmumukha lang bayaran kasi dumadami na kaming sumusuporta sa mga Duterte. Kasi nakikita namin kung sinong tama, mali. Di ba? Tuloy muna tayo, Sir Banat Bay. baka yung mga yun ang lang. Ang may gusto ka lang maging presidente para tuloy-tuloy ang biyaya, ika nga. 3%. Birang buhay, re, oo. Anyway, pag-usapan na po natin itong Ayan na. impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit ko nasabing baka hindi na matuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ha? Panoorin po natin ito. May mga kumukwestiyon kung dapat Ayan na. bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi Ito ng mga na. House Prosecutor sa usaping ito? Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung maaari ba itong tumawid lalo kung nag-umpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong gumulong sa 20th Congress dahil meron pong question kung may jurisdiction ba ang 20th Congress. Yun po yun eh. Yung po yung mga kababayan, kung may jurisdiction ba. Di ba? Yan. Ano bang 8? Ito pang isa. Ang nangyari kasi, nagkapirmahan daw. Sumobra pa nga yung bilang eh. Di ba? Sumobra pa. Meron na, pero bakit mas may mga pumirma pa? Etc. Ngayon, sinasabi, itong mga to, malaki ang binayad, milyones. May mga umaamin pa nga eh, kung hindi ako makakatanggap, paano na lang yung mga kababayan namin? Ibig sabihin, totoo nga, na meron ho talagang magic na nangyari. Yung mga pumirma doon, ibig sabihin, lahat ho yun, binayaran? Tanong lang ha? May umaamin eh. O ngayon, pag nilabag nila yung konstitusyon o yung ginawa nilang pagpipirma dyan, illegal pala dahil nabayaran lamang, nasilaw sila sa salapi. Maaring hindi na maitawid sa 20th ano ba yan? Congress, no? Ngayon, iniisip ko itong Duterte Youth Party List. Hindi ko na kasi alam kung anong update sa kanila. Hindi daw sila naproklama. Pa-comment na lang po, makikisuyo lang ho ko sa inyo kung naproklama na ba sila. Kasi hindi pa rin sila napoproklama. Ngayon, pag naproklama na sila, malaking tulong yon pagdating po sa Kongreso na mas lalong hindi na po talaga ituloy yung impeachment. Pwedeng ganon, di ba? Bukod pa doon, maghahain sila o naghain sila pala ng mga death penalty doon sa mga mangungurakot.
Isipin nyo, bakit ayaw iproklama to? Eh ang gusto lang naman nila, patuparin ang bitay sa mga nangungurakot. O, sa mga durugista, etc. O, paano yun? Bakit ayaw nyong iproklama? Ang dami nyong sinisilip, samantalang sabi ng Duterte Youth Party List, eh bakit meron pang mga iba doon? Kumbaga, mas grabe pa nga daw. Eh bakit ganon? Bakit yung mga yun na iproklama na? Siguro, malaki ang tulong ng Duterte Youth Party List para po mas malakas ang tsansang hindi na maitawid ang 19 to 20th Congress ba yun? Basta ganon. Hindi na matuloy ang impeachment. Doon pa lang parang wala na, lulusawin na. Paano pa kaya kung ihahain pa nila sa Senado? Kaya pa ba sa Senado sa tingin nyo? Ay, mukhang hindi na aabot. Kung aabot man, eto ang matindi. Gusto rin ni BP Sarang mangyari ang impeachment. Bloodbath nga gusto niya eh. Isipin mo yon, ano man daw ang mangyari sa impeachment, payapa na ang kanyang kaisipan. Alam nyo, kahit matalo ang Duterte, matalo ang si BP Sara, kung lang naman pero parang malabo naman na yun. Kung sakali, marami pa ring makakalaban. Nandiyan dyan po si Bongo. Nandiyan dyan si Bato, kung sakali. Nandiyan dyan pa si Marcoleta. May makakalaban at may makakalaban itong mga dilawan o ewan ko kung dilaw na rin tong mga to. Di ba? Hindi lang ho Duterte, meron pang Baste, meron pang Pulong. Oh. Hindi mauubos, paano yan? Kaya kahit mababagsak nyo man si BP Sara, eh tingnan nyo si Tatay Digong, ikinulong nyo na, pero nanalo pa rin. Mahal ng tao eh. Kumbaga, kahit mapabagsak nyo ang Duterte, hindi sila luluhod sa inyo, may papalit at may papalit. Hindi nila naisip yun. Basta sila, bira lang ng bira, no? Basta sila, siraan natin ng Duterte. Kung wala ka sa tamang pag-iisip, hindi mo maiisip na pagkatapos ng Duterte, anong sunod? O, may tulpo pa. Halimbawa yung mga tulponatics. O, tapos Romualdez, laban sa tulpo, halimbawa lang. Baka nga mas manaig pa si Pacquiao kung sakasakaling walang ibang tatakbo lahat-lahat. Pacquiao versus Romualdez lang. Mananalo pa si Pacquiao. Di ba? Kaya pag pinabagsak mo ang Duterte, may mga Duterte pa. Yan ang hindi nila... Ang basic nga ba't hindi nila maisip yung ganun, Talagang Duterte pa rin ang magpasa hanggang ngayon ang usapan. Imbis na pagbabago para sa ating bansa. Nakakalungkot. Kesyo may tatanggalin, tapos binalik din, tapos in-stay din ulit. Courtesy resign, pero pahinga ka muna, pero babalik ka rin. May tinanggal, konti lang siguro. Yun nga, iniisip natin, ang pinakamagandang gawin ng Pangulo ngayon, simulan niyang magtrabaho ng talagang trabaho. Yun. The best yun. Hindi yung trabahuhan lang. No, nag-in ka lang sa time tapos pagpasok mo sa trabaho, kung ano-ano lang mga pinaggagawa mo. Halimbawa, ang utos sa'yo, magsaing ka kasi hapunan na. Ang ginawa mo, imbis na magsaing ka, naglinis ka ng bakuran. Tama nga naman yung maglinis ka ng bakuran, pero kapag kadating mo, gutom. Kasi nga wala pang sinaing. Something like that lang, Diba? Iba kasi yung ginagawa niya para may ipakita lang sa mga tao na maganda yung ginagawa niya. Ayuda. Yung bigas, 20 pesos. Hanggang kailan naman yon? Salamat kung may ganyan kasi malaking tulong sa mga kababayan natin. Huwag lang sanang maaapektuhan yung mga magsasaka. Sana yung budget para sa mga ayuda, ibinigay na lamang sa mga magsasaka, mga kagamitan at kung ano-ano pang pwede pataba sa lupa para mas lalong maging, tawag doon, productive o mas malakas mag-produce itong mga magsasaka natin. Wala, bigay ayuda. Ewan ko ba. Yun ang kaisipan nila, para lang mapabango sa tao, para lang maging mabango sa tao at sa tingin nilang yun ang paraan para sila'y manalo. Hindi na nga ganun kasi nakatikim na yung mga kababayan natin ng Duterte. Nakatikim sila ng Duterte, nakita nila ang pamamahala ng mga Duterte maganda. Ngayon, kung hindi mo gagawin yon o hindi mo tatapatan, kahit konti man lamang
ng iyong kakayahan, ay babagsak ka. Katulad ng tong mga to, ang baba na ng ratings, di ba? Wala na. Ay, tali muna tayo. Yan ang tanong ngayon. Kung meron bang jurisdiction ang 20th Congress? Kasi ganito yan mga kababayan. Para ho sa mga hindi masyadong pamilyar ho sa 19th Congress, 20th. Ayan. Ano ba talaga? Hindi ba pare-pareho lang yan? Hindi kasi kahit naman ako noon, hindi ko alam niya yung mga ganyan. 19th Congress, 18th Congress, 17th. Ano ba talaga? Kasi makikita mo yan sa plaka, di ba? Yung plaka ng mga abusadong mga congressman, may 8. Tapos titingnan mo sa baba kung kailan siya naging congressman. Oh, yun, nandun yun. Itong kasalukuyan hanggang June 30, I think, is Hanggang June 19 Congress. Hindi lang ako sure kung hanggang kailan niya, pero alam ko hanggang June 30 yan eh. 19 Congress. Okay? Tapos, mapapalitan yan. Pagsimula na, pagbalik na, magiging 20th Congress na yan. Ibig sabihin, iba yung Iba na. congressman ng 19th Congress, iba yung congressman ng 20th Congress. Pero may mga congressman na nag-reapply, ibig sabihin na nagkandidato uli at Siguro yung mga rules maiiba. Gaya ng halimbawa, kung may tri-com pa ba, may quad-com pa bang mangyayari pag dito sa 20th Congress, no? Parang wala na. nanalo. So, may mga 19 Congress na maaaring magsilbi na sa 20th Congress. Okay. Pero ang punto kasi dyan, mga kababayan, kung ano man ang ginawa ng 19th Congress, yung mga congressman ngayon, hindi na yan makikarry over ng 20th Congress. Okay? So, kung ano man yung lintik na hearing, lintik na impeachment, hindi na dapat i-carry over yan sa 20th Congress. Kaya yung ginawang desisyon na inimpeach si BP Sara Duterte, parang nagpaso na. Tapos na. Kaya pala, minamadali nila. Naalala nyo bago mag-eleksyon, minamadali po nila. Kailangan daw ma-impeach na, kailangan daw ganito na, di ba, no? Kaya pala ganun ang ginagawa nila. Gusto nila matapos na, masimulan na yung hearing. O, edi kitang-kita. Kitang-kita yung ginawa nila. Gusto nilang madaliin, mapatalsik ang BP Sara. Pero anak ng teteng, hindi nila nagawa. Sino ba advisor ninyo? Ba't ganyan na lang puro kapalpakan ng ginagawa? Halimbawa, yung sa 19th Congress, di ba, kinulong si Hidalgo, ba? Si Grijaldo, yan. Oo, diba, kinulong siya. Grabe yun, ha? Yung utos ng 19th Congress, mawawala na yan sa 20th Congress unless i-renew nila. Okay? Unless ganon. Pero, hindi nila marirenew yun kung hindi na, sino bang pumirma nun? Halimbawa lang, si Speaker, napalitan siya. So, hindi na marirenew. Diba? Ganun yun. Maaring ganun yun. Unless i-renew ng mga kasama. Oh. So, ibig sabihin mga kababayan, ganun din po sa impeachment. Sa impeachment, hindi renewal. Sa impeachment, dapat na naman nilang pagbotohan. Na-gets ninyo? Kasi, paano yun? Pag wala na yung impeachment ngayon, hindi na pwedeng magpangalawang impeachment, sabi ng ganun. Sa susunod na taon na lang daw ulit. Diba? Paano kung mangyayari pa yun? 20th Congress na, diba? Nabahinga ko. Okay, tuloy. paano ba na-impeach sa Kamara si BP Sara Duterte? Pinagbotohan nung 19th Congress. So, ang bumoto noon, 19th Congress. Makikarry over pa ba yan sa 20th Congress? Iyan yung kini-question at tinatanong ng ilang mga eksperto, lalo na mga abogado, kasi naintindihan nila, iba ang 19th, iba ang 20th, di ba? So, kung masusunod po ang konstitusyon, itong impeachment wala na. Sayang, naka-ready pa naman si BP Sara kasi doon mailalabas daw lahat yung mga gustong gawin itong mga nasa 98th Congress. Biruin mo, pumirma lahat yung pala. May matatanggap, ano? Ito'y ating opinion lamang kasi nakita natin yung iba nagsasalita na kaya sila tumanggap, bla bla bla. Meron mga hindi tumanggap. So, ibig sabihin, totoo may tumanggap. Yun ang aking pagkakaintindi. Kaya lang, posible rin mga kababayan dahil nga po sa, alam mo naman, sa pamahalaan natin, wala nang imposible dito eh. Kahit labag sa batas, talaga nga namang susuwayin nila, di ba? Yun ang tanong dyan. Pero now, there will be questions kung itutuloy pa ba ang impeachment. Yan ho ang ating aabangan. At sa tingin ko parang malabo na. Una-una, ang dami na hong napalitan dyan at baka pa nga mapalitan yung speaker.
Di natin alam. Sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress. Ayon naman kay isa sa mga House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi na Ito naman yung paliwanag ng isang congressman, okay? Yung legislative power lang daw. tapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahayag. Mahina talaga, no? Mahina talaga. Ito lang sa simpleng bagay, hindi niya kayang gawin. O hindi niya kayang pakiusapan. Ayaw mo ng impeachment, pero hindi mo sasabihan. Ay, naku, pati talaga sa utak nito. Pangulo natin, ano? Sir, wala ho akong galit, ha? Hindi ako galit. Ang kati sa utak ng mga sinasabi niyo. Ayaw niya sa impeachment, pero hindi niya sasabihan. Kahit papano, kahit wala ka nang magagawa sa tingin mo, hindi na uubra yung sinasabi mo, subukan mo pa rin. Subukan mo pa rin kausapin. Ganun lang naman. Oo. Wala namang pag-asa, pero hindi, itatry ko para naman makita ng mga kababayan natin na sincere ka sa gusto mong pakikipagbati kung sakasakali. Ito nga hindi mo magawa, paano pa kaya yung si Tatay Digong na nasa dahig? Kung dito pa lang wala na, napakagaan. Ano ba naman yan? Samantalang yung Pangulo natin, kalaban niya pa si Leni Robredo. Pero ayaw niya ng impeachment. So walang nangyaring impeachment. Kay BP Leni, di ba? Wala. O, kasi ayaw ng Duterte. Ngayon ikaw, dapat kung ayaw mo, subukan mo. Kausapin mo lahat. Tawirin mo yung Kongreso tsaka yung Senado. Huwag nyo nang ituloy yan. Nakikiusap po ako sa inyo na ganito, hindi na pwede. Ayoko na ng ganyan. Magtrabaho na lang tayo. Ganon sana. Ako, ayoko ng impeachment pero hindi ako mangingialam sa kanila. Kayo po, ano sa tingin nyo? May magko-comment na naman, bayad ka, vlogger, bayad, pwe, alis. Naki-comment ka na lang, paalisin mo pa ako. Yung mga ganun. Sa bagay, iilan lang naman sila. Mas marami pa rin naman mga nagko-comment dyan ng mga matitino. Pupusuan natin lahat ng mga comments ninyo. Ayaw niya. Pero hahayaan. Diyos ko po. Mga kapatid, kayo na ho ang bahalang umunawa sa mga bagay-bagay. Lalabas yung mga comparison ninyo sa tama ba yung English ko? Basta yun na yun. Pagkukumpara ninyo sa dating presidente at ngayong presidente, tignan ninyo kung sino ang mas talagang nasusunod sa mga bagay-bagay kapag sila na ang nagsalita. Ito, magpapatawag ako ng courtesy resign. Hindi, mag-stay kayo. Ay, naka. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Pag nakaabot kayo hanggang dito, sobrang salamat po sa inyong panonood at mag-iwan na lamang po kayo ng kahit isang like. At kayo naman, ano naman ang masasabi nyo? Sino pa rin ang inyong pinagkakatiwalaan at bakit? Yan, maganda po yan. Sa comment section, medyo masipag-sipag ako ngayon. Comment na lang po at kayo, makikisuyo lang. At makikipag-usap po tayo dyan. Kung may mga haters dati hindi ko pinapansin, susubukan ko ngayon makipagbardagulan para naman medyo masaya ang comment section natin. Salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.